Welcome to Donmar TV News Channel. Umarangkadang isang motorcade bilang pagsuporta kay Senator Christopher Bongo sa kanyang pagtakbo sa pagka-Vice-Pangulo sa darating na eleksyon. Nandyan ang aming kasamahan na si Rod Lagusad. Rod? Clizel, umarangkada nga ngayong umaga ang isang motorcade bilang pagsuporta sa kandidatura ni Senator Bongo sa pagka-Vice-Presidente sa halalan sa susunod na taon. Nagsimula ang naturang motorcade sa bahagi ng Senado sa lungsod ng Pasay. Mula dito ay nag-ikot sa Metro Manila ang mga kasama sa motorcade. Pawang may mga nakalagay na tarpaulin sa bawat sasakyan na nagpapakita ng suporta kay Senator Go. Kabilang sa mga lumahok sa naturang motorcade ay mga private vehicles at may mga kasama ding jeepneys. Kasama din sa nakilahok sa motorcade ay mga motorcycle riders. Kasabay nito ay may mga motorcade din na isinagawa dyan sa may bahagi ng Iloilo. Si Go ang vice presidential candidate ng partido ng PDP laban habang si Senator Bato de la Rosa naman ang pambato nila sa pagkapangulo. Clazel? Walang humpay ang kaliwat kanang siraan ng mga pambato sa pagkapangulo at ng kanilang mga taga-suporta. Pinakahuli dito ang pag-akusa ng kampo ni Isko Moreno na peke umano ang kalye survey na ginagawa ng mga vlogger sa buong bansa na kung saan laging nangunguna si Bongbong Marcos. At ang patuloy na paninira ng kampo ni Leni Robredo at Manny Pacquiao kay BBM na ginagawa ang lahat para maalis sa baluta dahil malaking balakid ito sa kanila. Hinangaan naman ng mga netizens si Bongbong Marcos dahil bukod tangi itong hindi nagsasalita ng masama sa mga katunggali nito at hindi ito nakitaan na gumanti ito sa kanila. Matatandaang naghain ng petisyon sa COMELEC ang kampo ni Robredo upang kansilahin ang kandidatura ni BBM dahil umano sa kasong tax evasion. Ngunit bigo ang kampo ni Robredo dahil matagal na palang nagdesisyon ang Korte Suprema dito at pabor kay BBM. Narito ating tunghayan hanggang sa dulo ng videong ito ang paghihimay ni Mike Abe, isang masugid na taga-suporta ni BBM at ni Pangulong Duterte. Ngayon po ay talakayin natin ito pong mga sinasabi ng identify na kalaban ni Bongbong Marcos para ho sa presidential election. At tatlo itong ating babanggitin na pinanghuhugutan ng mga pagsilip sa kampo ni Marcos. Una ay sinasabi po ng kampo ni Isko Moreno na fake daw po yung Kalye survey. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa survey sa kalye na nakakalamang si Marcos dito at maging sa mga probinsya, kahit nga sa Mindanao. Yan po yung pinapalabas ng kampo ni Moreno. At katunayan ay isa pang kanyang mga sinasabi ng kanilang kampo ay mas lehitimo yung kanilang survey. At sila daw yung number 1, hindi daw si Bongbong Marcos. Okay. Doon naman ho sa kabilang kampo, ito naman yung grupo ni Leni Robredo. Ito naman, alam naman natin, sila ang nasa likod ng disqualification sa COMELEC ni Bongbong Marcos. At yung kanilang mga aligasyon ng di umano'y korupsyon, hindi pa rin ho natatapos. Nauna dyan yung kanilang pag-aakusa na hindi daw graduate ng Oxford University, wala daw degree. Si Bongbong Marcos, yan ang galing naman po sa kampo ni Leni Robredo. Ito naman pong kampo ni Pacquiao ay nagsabi noon pa na pag siya daw ay nagkaroon ng pagkakataon, re-reviewin niya ang lahat ng mga kasong kinaharap ng mga Marcos. Parang hindi siya naniniwala na kung ano nangyari sa ginawa ng mga nakaraang administration sa mga kaso ni Marcos. Naniniwala silang si kampo ni Pacquiao, maging si Senator Pacquiao, na meron daw korupsyon ang mga Marcos. Kaya yun ang kanya sinasabi. At kanya daw itutuloy ang mga investigasyon dito. So ito yung tatlong identify na kalaban ni Bongbong Marcos sa eleksyon. Tulad na sinabi ko, sa kampo ni Ping Lacson, wala tayong naririnig kasi nauna na sinabi ni Lacson na ayaw niyang sumali sa siraan, personalan, at iba pang iso. Nakatutok lang siya doon sa gustong gawin niya para sa kaunlaran ng ating bansa kung sakaling siya ay magkaroon ng pagkakataon. In other words, yung kanyang mga plataforma, yan ang kanyang ginigiit, yung kampo ni Lacson.
At siyempre, sa kampo naman ng administration, wala tayong napapansin pa at lumalabas against Marcos sa ngayon. So, ating pakiramdaman ito after November 15 kung magbabago. Alam naman natin na pag after November 15, maaaring mag-declare na talaga kung sino-sino itong mga opisyal na kandidato. Hindi rin malayo na kung si Bongbong Marcos ay hindi magiging kakampi ng gobyerno, baka may masilid din sila. Yan ay kung gano'n ang mangyari. Pero kung magiging kakampi, definitely wala yan na mga sisilipin na ganyang mga bagay. So, yan po yung mga nangyayari. At sa kabila po ng lahat ng ito, ng mga batikos, ng tatlong mga politikong nabanggit ko, o kampo nila, nananatili pa rin pong number one. Kahit dito sa ating social media ito, dito sa channel na ito, majority o halos lahat ng mga comments dito, reaksyon, ay pabor kay Marcos. Hindi na nga sila naniniwala sa mga aligasyon na sinasabi kung sino. Samantalang wala pa hong opisyal na kampanya. Ang kampanya talaga ay sa February 2022 pa. Ang inaalala ko rito, baka pagdating ng opisyal na kampanya, wala nang bala. Wala nang masabi ang mga kalaban ni Marcos kasi ngayon ay inuubos na nila sunod-sunod. Na akala nila madudurog si Marcos, akala nila mawawala sa survey pero nabaligtad, number one pa rin. So yun po yung mga more or less nangyayari. So dahil dyan, kayo po ay inaanyayahan ko muli mag-comment, react dito sa mga tinatalakay natin. At akin pong kinatutuwa ang inyong mga reaksyon. Marami kayong reaksyon, iba-ibang lugar kung saan nanggagaling. Binabasa ko po yan. At salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito po sa channel na ito. Pero nais ko lang liwanagin, samantaling ko ng pagkakataon, ako po ay hindi tagapagtanggol ni Marcos, officially. Katunayan, hindi ako kilala ni Marcos. Sa totoo lang, na-interview ko yan sa television pero hanggang doon lang. Pero yung personal, hindi pa ako kami nagkikita niyan. Hindi kami nag-usap kahit ano. Kahit sino sa mga tao niya, hindi ako kinakausap, hindi rin ako nakikipag-usap. Kaya ito ginagawa ko po, base lang sa aking obligasyon bilang mamamahayag at bilang vlogger. Pero wala po itong agenda kung ano. Inuulit ko, hindi ako tagapagsalita ng mga Marcos. Hindi ako totally tagapagtanggol ng Marcos na kami may usapan. Wala po. Inuulit ko, hindi ako kilala ng mga Marcos. Hindi ako kausap ng mga Marcos. Voluntary ko itong ginagawa. Para lang maiparating ko sa inyo, na mga kababayan, sa dito at sa abroad, kung ano lang ang nangyayari. Hanggang doon lang tayo. Wala akong agendang iba. Wala rin po akong ibang motibo rito. Kumbaga sa trabaho lang po ang aking ginagawa rito. Okay? Salamat po sa inyo. Pangalawa, na ating topic ay habol ko lang po ito. Yung sinasabi ko nga na until now, buhay na buhay ang pagkumbinsi ng PDP Laban na tumakbo o patakbuhin si Pangulong Duterte bilang senador sa darating na eleksyon. At alam ba ninyo, hindi pa nakukumbinsi siya, proposal pa lang, pero katakot-takot na ang suporta. Galing sa mga kongresista. Kapartido o hindi, pabor. Meron ding ilang senador, pabor din dito. At ang mga local government na napakahalaga nito. Pag sinabi mong local government, mula governor hanggang konsehal, kung hindi man lahat, pero majority sa kanila, naghahayag na ng suporta. Di ba? Pati mga party list congressman, yun po ay walang distrito, naghahayag din. Kaya nga ang paniniwala nila, kung makukumbinsi ito na tumakbo, sigurado ang panalo bilang isa sa mga senador. Biro ko nga Biro ito totoo. 12 yung paglalaban ng posisyon sa Senado, malamang 11 na lang, yung isa na kay Pangulong Duterte na kung tatakbo siya. So, ayan po yung more or less ay nangyayari. Ay kung ito po kung sinusuportahan ng mga kongresista at mga senador at saka ng mga local government na hanggang konsehal, di lalo na yung barangay. 42,000 barangay. Maraming majority ng barangay inatuwa doon sa kampanya laban sa drugs. Libre na nga, free drugs na. Ibig sabihin, wala ng drugs doon sa 25,000 barangay, kung di ako nagkakamali. 23 or 25,000 barangay nationwide ay clear na sa drug. So, malaking kalahati na yun na nalinis. Kaya siguradong may panalo si Pangulong Duterte kung tatakbo nga po ito bilang senador.